Gumuhit lang ng mga gold bar sa papel ang binata, pero kinutya siya ng kanyang dating kasintahan, sa pag-aakalang desperado na siya sa kahirapan. Agad niya itong nilukot at itinapon, ngunit sa sumunod na segundo, biglang umulan ng hindi mabilang na mga gold bar mula sa langit. Ang mga iginuhit pala ng binata ay nagiging totoo. Ito pala ay dahil ang hawak niyang panulat ay isang mahiwagang pinsel. Ang mahiwagang pinsel na ito ay orihinal na nakakulong sa mundo ng mga diwata. Ngunit isang araw, nakawala ito sa kanyang pagkakagapos at tumakas patungo sa mundo ng mga tao para makaiwas sa mga batang diwata. Agad itong naganyong guhit ng binata. At dahil dito, kahit anong iguhit niya ay nagiging totoo, ngunit wala siyang kaalam-alam dito. Nag-aalala pa rin siya sa pampagamot ng kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi niyang may malaking pagkakataon, na kapag nagtagumpay, masasagot lahat ng gastusin sa ospital ng kapatid niya. Ang anak pala ng pinakamayamang tao. Ang alaga niyang Tibetan Mastiff na matagal nang inaalagaan ay misteryosong nawawala. Ngayon ay nag-aalok siya ng malaking pabuya para sa isang pintor na makakapagguhit ng larawan ng aso. Ang pabuya ay umaabot sa 1 milyong piso. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Biglang nakita ng binata ang isang mag-ina na nakaupo sa gilid ng daan. Dahil sa kabaitan, naglabas siya ng 100 piso at ibinigay sa kanila. Para makakain sila ng masarap. Salamat, kuya. Mahilig ka palang magbasa, sabi po ni nanay. Nasa mga libro ang kayamanan, kaya naman, iginuhit ng binata ang isang malaking gintong inggit para sa bata. Upang ang bata ay makapag-aral at maging matagumpay. Ngunit, pagkaalis ng binata, ang iginuhit niyang inggit ay biglang nahulog. Isang diwata ang bumaba mula sa langit, ngunit hindi ito alam ng binata. Dumating siya sa mansyon ng pinakamayamang tao. Napagtanto niyang mas maganda pa ang buhay ng isang aso kaysa sa kanya. Ang gintong kandado sa leeg nito ay sapat na para bilhin ang buong pagkatao niya. Pagkatapos, iginuhit niya ang gintong kandado sa papel. Sa sandaling iyon, dumating ang anak ng mayaman. Nang makita niyang may gumagamit ng kanyang artboard, agad na tumakas ang binata nang lapitan nila ito para tingnan. Isang sketch na lang ang naiwan. Sa isang tingin pa lang, nakita na ng babae na ito ay gawa ng isang hindi sanay na pintor. Ang mga linya ay matigas at walang buhay, kaya inutusan niya ang Katie wala na itapon ito. Ngunit, ang gintong kandado ay biglang nahulog mula sa guhit. Paanong biglang may lumitaw na gintong kandado? Ito yung gintong kandado na binili ko para kay Strawberry. Imposible yan. Tingnan mo, may bungi sa gilid. Eksaktong-eksakto sa binili ko para kay Strawberry. Teka, bakit blanko na ang guhit? Hindi ba't may ginuhit na gintong kandado kanina? Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae na ang larawang ito ay ginamitan ng mahiwagang pinsel. Kanina lang pala, si Master Zhang ay nagmamasid sa kalangitan. At natuklasan niyang bumaba na sa lupa ang mahiwagang pinsel. Ngayon, nagpakita ito sa pamilya, so ito ay isang biyaya mula sa langit. Agad na inutusan ng babae ang Katie wala na alamin kung sino ang gumuhit nito. Samantala, sa bahay ng pinakamayaman, nagtipon-tipon ng lahat ng magagaling na pintor sa buong lungsod. Hindi niya inaasahan na nandito rin ang kanyang dating kasintahan kasama ang bago nitong kinakasama. Kung sa pagkakataong ito ay makukuha niya ang pabor ni Binibining Su. Ang proyekto sa East City ay tiyak na mapapasakamay niya. Tinanong ng Katie wala sa lahat kung sino ang gumuhit sa artboard ni Binibini kanina. Akala ng lahat ay naghahanap siya ng gulo, kaya itinuro nila ang binata. Sinabi nilang kalalabas lang niya mula roon noong akala ng lahat ay mapaparusahan ang binata. Sinabi ng Katie wala na nagustuhan ni Binibini ang iginuhit na gintong kandado. Anong nangyayari? Random ko lang naman yung iginuhit sa sandaling iyon. Sinipa siya ng isang mayaman na binata. Agad niyang sinabi na nagkukunwari lang ang binata at ipinaliwanag sa Katie wala, ako po si Sunkai. Sa totoo lang po, ako ang gumuhit ng gintong inggit na iyon. Nakita ko lang po kasi yung nasa leeg ni Strawberry kanina. Napakaganda po kasi. Hindi ko po napigil ang iguhit. Natakot po akong mapag-alitan ni Binibining Su. Kaya hindi ko po agad inamin. Random ko lang iginuhit ang gintong kandado at nagustuhan na agad ni Binibining Su. Parang imposible naman. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari. Para mapatunayan, agad na pinaguhit ng Katie wala ang mayaman na binata. Para ipakita kay Binibini. Ngunit, nang tingnan ng babae ang guhit, alam na niyang hindi ito ang parehong taong gumuhit kanina. Agad niyang napagtanto na ginagawa lang ito ng mayaman na binata para makuha ang kanyang pabor. Inaangkin ang gawa ng iba dahil ayaw magpakita ng may-ari ng mahiwagang pinsel. Pinagsimula na ng babae ang lahat na gumuhit. Nakita ng binata na napakaganda ng mga gawa ng iba.
Nakala niyang wala na siyang pag-asa, mabilis na natapos ang mayaman na binata at agad na kinutya ang binata. Sa galing mong yan, ang mga linya mo ay matigas, ang teknik mo ay magulo, at walang kabuhay-buhay, lakas ng loob mong sumali para sa premyo. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? At sa sandaling iyon, nagbanta pa ang dating kasintahan na pupunitan ng kanyang basurang guhit. Biglang nagalit ang binata dahil ito na lang ang tanging paraan para kumita ng mabilis at mailigtas ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi ng dating kasintahan na hindi karapat-dapat ang kanyang kapatid at dapat na lang hintayang mamatay, muntik na silang magsuntukan. Nang pumagitna ang babae para awatin sila, bigla niyang nakita ang sketch ng binata. Itong estilo ng mga linya. Itapon niyo na yan, sige po. Patanjin ako, bakit niyo naman po titingnan ng ganitong klaseng basura? Itatapon ko na po ngayon din. Teka lang. Anong basura ito? Paano ito nakapasok sa paningin mo? Babasagin ko na ito ngayon. Huwag. Ay, sandali. Ang strawberry ay strawberry. Ito. Talagang ito ay mahiwagang panulat. Siya. Saan galing ang nakatagong tono na ito? Hindi pa niya alam ang lihim ng mahiwagang panulat. Ihuwalay, ihuwalay. Ay, tama na, strawberry. Maliyang. Buhit. Talagang karaniwan. Ano, hindi ko akalain na si Strawberry ay tumalon pabalik mula sa bintana. Talagang binabati kita, Ninang. So, oo. Bumalik na si Strawberry. Masaya ako. Lahat ay may gantimpalang 20,000 para sa biyahe. Pumunta na sa accounting para kunin ang pera. Mga kaibigan, pakiusap, sumunod kayo sa akin. Salamat, Ninang. So, Ninang. So, Ninang, so, kung hindi, maaari po bang, tingnan ninyo, ang nilikha kong strawberry. Sige na. Agad na itaboy ang nakakainis na ito. Maganda ang pagkakadrawing. Pumunta ka sa finance para kumuha ng pera. Itong likha, ay itatago ko ng maayos. Salamat, Ninang. So, salamat, Ginoong Su. Maliit na cute. Nakita mo ba, ito ang pinagkaiba mo kay Sunshao. Ang aso na ito. Talaga bang tumalon ito mula sa bintana? Bakit parang nakita ko na lumabas ito mula sa larawan? Ay nako, anong iniisip mo? Paano naman magiging posible na lumabas mula sa larawan? Siguradong sobrang stress ka lang lately. Nagkakaroon ka ng delusyon. Siguro ba ito, Ginoong Su, yung lapis na hawak mo? Pwede bang makita ko? Oh, isang ordinaryong lapis lang ito. Kung gusto ni Ginoong Su, kunin na niya. Isipin na lang itong pasasalamat para sa 2,000 pamasahe ni Ginoong Su. Aba, mukhang hindi niya talaga alam ang sikreto ng mahiwagang lapis. Subukan muna. Kung talagang ito ay isang mahiwagang panulat, maaari na lang siyang bayaran sa susunod. Dr. Jiang, lumalala ang kondisyon ni Mayuan higit sa inaasahan. Kailangan mong makuha ang bayad sa operasyon ni Ling Chi sa loob ng 3 araw. Kung hindi, siya ay nasa panganib sa buhay anumang oras. Ano? Dr. Jiang, huwag mag-alala. Ang 2,000 bayad sa ospital sa linggong ito ay naipon na. Agad tayong pupunta sa ospital para magbayad. Ngunit may hindi magandang balita. Ang kalagayan ni Mayuan ay lumalala ng higit sa inaasahan. Kailangan mong makalapam ng pera para sa operasyon ni Ling Chi sa loob ng 3 araw. Bayaran ang gastusin sa operasyon ni Ling Chi. Kung hindi, palaging nanganganib ang kanyang buhay. Ano? Kumusta? Tiningnan ko ang CCTV. Ginamit niya ang panulat na ito. Pero ang mga iginunit ko, ngunit walang reaksyon. Walang reaksyon. Si Zhang Tianxi. Ayon sa aking kaalaman, ang sagradong panulat ay may espiritu. Marahil, tanging ang taong kinikilala nito, ang makapagpapairal ng mga bagay sa katotohanan. Ano? Saan ang taong nagdala ng mahiwagang lapis? Kakatanggap lang ng pera. Dapat ay hindi siya lumayo. Pakiusap, pabalaykan siya agad. Sige. Mag-isip ng paraan agad. 300,000 sa loob ng 3 araw. Saan ako pupunta?
Kailangan kong bayaran si Linhay. Itong 300,000 ay lahat ng ipon ko sa mga nakaraang taon. Sana makatulong ito sa iyo. Kapatid Liang, ikaw ang aking pinakamalaking biyaya sa buhay na ito. Huwag kang mag-alala, kapag umunlad ako, sasagutin kita ng daan-daang beses. Hey, hahay, ako ito, Maliang. Bakit ikaw na naman? Hindi ba 300,000 lang yan? Walang katapusan, di ba? Kumikita ako ng ilang milyon sa isang taon. Kulang na lang ang perang ito. Hindi, ahay, talagang hindi na makakayanan ng kapatid ko. Sabi ng doktor, anumang oras, maaaring magkaroon ng panganib sa buhay. Kailangan ng operasyon agad. Pakiusap, ibalik mo sa akin ang pera. Okay ba? Tumahimik ka. Kung gusto mo ng pera, sabihin mo na lang diretso. Araw-araw mong sinasabi na may malalang sakit ang kapatid mong babae. Sino ba ang paniwalaan ko? Kain pa ako ngayon. Sige na, ipapadala ko ang address sa'yo. Dali ka na dito. Sige, papunta na ako agad. Nakakainis. Guruma, Guruma. Inutusan ako ng dalaga na ibalik ito sa inyo. Ibalik sa akin. Hindi ba siya mahilig? Walang-wala si Ginoong Su. Paano siya tunay na mahihilig sa isang sirang panulat? Ayos. Ay, Guruma, sandali lang. Gusto ko kayong pabalay ka ni Ginoong Su. Pasensya na, Ginoong Jiao. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Ikinalulungkot ko. Ay. PFFT. Walang prinsipyo talaga. Para sa konting dumi ng pera, kahit anong kalokohan ay kayang likhain. Si Maliang ay lalo nang nagiging walang kwenta. Para sa pera, pati ang sariling kapatid na babae ay sinumpa niya. Kaya pala naghiwalay sila ni Ruyan. Ay, parang usok. Finally, nandito ka na. Ito ba si Sun Xiao? Magsimula ka na. Lahat tayo ay kaklase ni parang usok. Huwag kang masyadong magpakabait. Pasensya na, lahat. Nahuli ako. Pangunahin si Sun Xiao, ang tumulong magpinta ng larawan ng paboritong aso ni Jisoo. Napakagaling ng pagkakagawa, kaya siya ay iniwan ni Jisoo at naipagpatuloy hanggang ngayon. Nahiya kami. Yun na, ang pinakamagandang babae sa Tianhai Commercial Building, si Jisoo ng Su Group. Hindi nga talaga si Sun Xiao. Naipakuha niya pa ang pabor ni Jisoo. Hindi ko itatago kay Sun Xiao. May ilang proyekto pa kami ni Jisoo. Sa susunod, tulungan mo akong magpuri. Ha. Oo nga. Kailangan pang tulungan ni Sun Xiao si Duo sa hinaharap. Tulungan si Duo. Ha. Sige, walang problema. Ha. Halika, maupo. Halika. Halika, umupo, lahat, umupo. Huwag mag-alala, lahat. Kakausapin tayo palagi sa hinaharap. Si Sun Xiao ay tiyak na tutulong kung makakaya. Hindi tulad ng tamad na si Maliang. Hindi alam ng lahat. Kaninang kaunti, pumunta siya para iguhit ang alaga ni Suzong. Larawan tapos na. Ano ang nangyari? Tumingin si Ginoong Su. Diretso na lang niyang itinapon. Ha. Maliang. Bakit ikaw na naman, tamad? Hindi ka namin inimbita sa reunion ng mga kaklase. Bakit ka nandito? Ano pa bang magagawa ng isang dukhang tulad niya? Siyempre para sa pera. Para mapabayaran ko siya. Nagsisinungaling siya na malapit nang mamatay ang kapatid niyang babae. Hindi ba nakakatawa yan? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Liu Ruyan. Alam ng kapatid kong babae ang kalagayan niya. Alam niya ito, malapit nang mamatay ang kapatid niyang babae. Pero sayang ang buhay niya. Sayang lang ang operasyon. Ahay, sa tingin ko, mas mabuti pang ibigay mo na sa akin ang pera. Basta, yung tamad na yun. Hindi pa nga ako binabayaran ng breakup fee. Liu Ruyan, paano mo nagawang ganito? Iyon ang pera para sa gamot ng kapatid kong babae. Ikaw. Matagal na kitang kasama, tulad ng usok, hindi mo pa ako binibigyan ng bayad paghihiwalay. Ikaw ba ay lalaki? Huwag kang mag-alala, Ruyan. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang pera. Bakit naman? Linhay, noong panahong iyon, wala ka ng ibang mapuntahan. Lahat sila ay umiwas sa'yo. Ako ang naglabas ng lahat ng ipon ko para maibalik sa'yo ang puhunan. Ganito mo ako tratuhin ngayon. Hindi ka ba natatakot na parusahan? May mukha ka pang magsalita, 300,000 lang yan. Isang linggong nagpatumpik-tumpik bago mo ibigay sa akin. Mga munting kabutihan lang. Paalalahanan kita habang buhay. Wala ka bang hiya? Gusto ko lang ng pera. Kailangan ko ng sa kapatid ko. Pera para sa kaligtasan. Ngayon, ibigay mo sa akin ang pera. O kaya makikipaglaban ako sa iyo. Natatakot ako. Ikaw lang. Kailangan mo ng pera, di ba? Sige lang. Pero sa ganitong ugali mo ngayon, talagang hindi ako masaya. Ganito na lang. Kung gusto mo, mag-sorry ka sa akin sa pamamagitan ng pagyuko. Pinatawad na kita. Ibibigay ko na ang pera sa iyo. Kumusta?
Utang ay dapat bayaran. Iyan ay makatwiran. Mabuti ang loob ko na pinahiram kita ng pera. Ngayon gusto kong kunin ang pera ko pabalik. At kailangan pa akong lumuhad at humingi ng tawad sa'yo. Ano bang dahilan ito? Bakit? Ayaw mo pa rin ba? Maliang. Talaga bang hindi mo naiintindihan? Handang magbayad si Ahay. Sapat na yun para sa katapatan. Hindi mo ba narinig na ngayon? Lahat ba ng may utang ay parang mga boss? Papaluhod ka at humingi ng tawad. Bakit hindi ka gusto? Tama nga. Kaya nga tayo, si Linghai, ay makatarungan. Kung ako ang tatanungin, hindi ko ibabalik ng pera sa iyo na isang duwag. Tama nga. Kailangan lang magpatira pa para kumita ng 300,000. Gusto ko na ring magpatira pa. Hindi ako nagmamadali para kumita. Kailangan ko ang pera para sa buhay ng kapatid ko. Huwag nang magpaligoy-ligoy, magpatira pa ka na o hindi. Maraming pasyente sa ospital kamakailan. Siksikan ang mga operasyon. Kailangan nating makuha ang pondo para sa operasyon agad-agad. Kung hindi, sa maikling panahon, mahirap makapagpa-opera. Haha. Mukhang hindi naman ganoon kahalaga. Yung kapatid na laging nagsasalita, kung ganoon, ayos lang, kalimutan na natin. Sandali, nakaluhod ako. Nakaluhod ako. Nakaluhod na ako, di ba? Agad, nakaluhod. Tama, nakaluhod, nakaluhod. Nakaluhod. Ngayon, maaari mo bang ibigay sa akin ng pera? Siyempre, hindi. Hindi ka pa nga humihingi ng tawad. Gusto mo na ng pera. Saan ka makakakita ng ganitong magandang pagkakataon sa mundo? Tama. Magsalita ka na. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Tama na. Ako'y naging masyadong impulsive. Pakiusap. Maaari mo bang ibalik sa akin ang pera? Ginoong Zhang. Bakit napakamahimala ng brush na iyon? Talagang nakakabuo ito ng katotohanan. Mahikang brush. Ngunit may mga limitasyon din ito. Hindi lahat ng bagay na iginuhit ay nagiging totoo, kundi ang mga bagay na talagang umiiral. Sa oras ng pagguhit, ito ay ililipat ng mahiwagang lapis sa ibabaw ng guhit na ito. Ganun pala. Hindi nakapagtataka na nang bumalik si Strawberry. Wala na ang gintong kandado sa kanyang leeg. Akala ko ang gintong kandado ay bigla na lang lumitaw, pero ito pala ay nanggaling sa ibang lugar. Boss Su, may masamang balita. May nanakaw ng Longzhin chip. Ano? Para saan ang security department? Nalaman na ba kung sino? Hindi pa. Sige, ipasuri mo agad sa security department. Nakakainis. Ito ang 5 taong pagsisikap ng pamilya Su. Ang mga bagay na ginawa, ilalabas na sa ilang araw. Pero ngayon, tatay, pwede ba nating hanapin si Maliang para subukan niyang gumuhit gamit ang kanyang mahiwagang panulat? Pwede ba nating hanapin si Maliang? Hayaan siyang subukan gumuhit gamit ang mahiwagang panulat. May katwiran. Kailangan kong personal na hanapin siya. Nasaan si Ginoong Zhao at si Maliang? Sabi niya may mahalagang bagay at kailangan niyang umalis. Hanapin mo siya agad. Kailangan kong makipagkita sa kanya agad. Ano? Hindi ko marinig. Pasensya na. Sobra akong nadala kanina. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Pakiusap. Ibalik mo ang pera sa akin. Para sa operasyon ng kapatid kong babae. Sige ba? Siyempre hindi pwede. Walang paghingi ng tawad. Gusto nang makuha ang pera. Saan ka makakakita ng ganitong kadaling bagay sa mundo? Tama. 300,000. Nasa akin at kay Ahay. Kahit anong investment. Siguradong lalaki ng ilang beses yan. Pinalakad kita, gago, papunta sa ospital. Sayang naman. Tama si Ginoong Son. Para sa mga gago tulad nito, hindi tayo pwedeng maging mahina. Hindi mo ba gusto ng pera? Kailangan mong magpakita ng sinseridad. Marliang, narinig mo ba? Ito ang opinyon ng lahat. Iyan ang pera ko. Para mabawi ang pera ko, nagluwag na ako. Ano pa bang sinseridad ang kailangan? Anong pera mong iyon? Pera yan na hiniram ko sa sarili kong kakayahan. Ito ang pera ko. Gusto mo ba ito? Ano bang dapat gawin para maibigay mo sa akin ang pera? Gusto mo ng pera, di ba? Inumin mo ang baso na ito. Ibabalik ko sa iyo ang 50,000. Linghai. Alam mo namang allergic ako sa alkohol. Bakit mo pa? Pinapahaba ang usapan. Uminom ka na o hindi? 5,000 ang isang baso. Kung hindi ka lang allergic sa alkohol, wala kang ganitong magandang pagkakataon. Sa panahon ngayon, hindi pang karaniwan ng alak na 5,000 ang baso. Ay, Ahay. Hindi siya umiinom, ako ang iinom. Paano kung 50,000? Siyempre, pwede, dahil hindi umiinom ang taong ito. Sino ang iinom ng alak? Sa kanya ang pera. Salamat. Uminom ako. Uminom ako.
Maliang, talaga bang kaya mo? Kung hindi ka kaya, uminom ka na lang sa akin. Kahit kumita ng pera, hindi rin kaya. Talagang inutil ka. Noong nasa kolehiyo ako, pag inom, nagpe-pretend na patay. Akala ko talaga hindi ka marunong uminom. Pero mukhang marunong ka naman pala. Sobrang arte lang. Tama, pero hindi ko alam kung anong pinapanggap. Para sa pera, di ba? Kailangan pa bang uminom? Nakatapos na ako uminom. Maaari mo ba akong bigyan ng 5,000? Huwag kang mag-alala, tutuperin ko ang sinabi ko. Susunod na baso ito, uminom ng 10,000. Isang baso, 10,000. Sobrang mura naman ito para sa kanya. 10,000 isang baso. Siyempre, hindi ganon kadali. Kailangan dagdagan ng kaunting hirap. Magandang ideya. Ahay, pwede ba akong tikman? Siyempre, salamat, ahay. Gusto ko rin sumali. Halika, halika. Sige. ₱100,000. Iinom ka ba? Mga kaklase sa loob ng maraming taon, hindi ko kailanman kayo na-offend. Bakit ninyo ako G na ganyan? Siyempre dahil mahina ka. Kung hindi, bakit hindi ninyo ako inaapi? Hindi inaapi si Ruyan. Sa ganitong sitwasyon, nagsasabi ka pa ng ganyan. Talagang napakabobo. Dahil wala akong kapangyarihan, kailangan bang maapi? Walang dahilan, walang galit, kailangan bang maapi? Tama. Ang kahinaan ay orihinal na kasalanan. Alam mo ba kung bakit kailangan kong makipaghiwalay sa'yo? Kaya nga ikaw ay mahina, walang silbi. Kapag kasama kita, hindi ako makakaangat kailanman. Palagi na lang akong pinapabayaan. Sabihin mo, kailangan ba ang 10,000? Kanina nag-text ako sa'yo. Natatakot akong hindi mo nakita. Patuloy ang ospital sa pag-uusap. Kung hindi ka magbabayad ng bayad sa operasyon, maaaring hindi ka ma-schedule sa operasyon sa lalong madaling panahon. Kung ayaw mo, ayos lang. Kung ganoon, ibubuhos ko na. Huwag mong sisihin ako kung hindi kita binigyan ng pagkakataon. Itong 100,000 ay ikaw ang ayaw. Tama iyon. Binigyan na siya ni Ahay ng pagkakataon. Siya mismo ang walang kwenta. Huwag ibuhos. Ako ang iinom. Anong paarte pa yan? Dali, inumin mo na. Kung hindi ka iinom, ibubuhos ko na agad. Dati araw-araw pa siyang nagpapanggap na matino. Ngayon, para sa pera, kahit ganitong bagay ay iniinom pa niya. Nakakadiri talaga. Tama. Nakakadiring sobra sa susunod, dapat iwasan natin siya. Kapag lumabas ka, huwag sabihin na magkaklase tayo. Nakakainis naman. Ngayon, maaari mo na ba akong bigyan ng pera? Huwag kang mag-alala, ginagawa ko ang sinasabi ko. Bakit? Ayaw mo. Eh? 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 Maliang, para sa pera, mababa talaga ang iyong prinsipyo. Talagang binago mo ang aking pananaw. Ngunit ngayon, interesado ako. Para sa pera, gaano pa kaya kababa ang iyong prinsipyo? Interesado rin ako. Eh hay, sige, ako na lang ang gagawa ng pangatlong baso. Sige, salamat, ahay. Ha ha ha. Ang cute. Kayo lahat ay cute. Ahay, ito ang para sa iyo. Ang dekalidad na alak na inihanda ni Maliang. 36 na grado na tsaa sa normal na temperatura. Inumin mo na ito. May natira pang 150,000. Ibabalik ko agad sa iyo. Ginoong Su,
Nakita na ang tao. Nasa malapit na restaurant lang siya. Bilisan mo. Dalhin mo ako doon. Sige. Sa pinakamahirap mong panahon, binigay ko sa iyo ang lahat ng ipon ko. Bakit mo ako Jane na ganyan? Ang dami mong sinasabi. Uminom ka na lang. Isipin mo ang kapatid mong babae. Gusto mo ba siyang iligtas? Ako, mahal kong cute. Kailangan mo pa ba talaga ang perang ito? Kung hindi ka iinom, ang kapatid mong babae na malas. Sige, mamatay na lang sa ospital. Hindi ba't pinapabayaan lang siya noon? Sa mga taon kong naglalakbay sa mundo, hindi pa ako nakakakita ng taong umiinom ng 36 na degree na mainit na tsaa. Gusto bang makita ni Sanshao? Huwag mag-alala. Ngayon, tiyak na ipapainom ko sa kanya. Mahal na bata, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sanshao? Agad na uminom. Uminom ka para sa akin. Lumayo ka. Maliang, nababaliw ka ba? Nakakainis talaga. May sakit ka ba? Mahal na bata, paano mo nagawang madumihan ang damit ko? Alam mo ba kung magkano ang damit kong ito? Magkano ba ito? Mahal ko, bayaran mo ako ng 150,000. Ayaw mo na. May utang ka, hindi ka pa nagbabayad, at may dahilan ka pa. Ayaw mo talagang mabuhay ang kapatid ko, di ba? Sige. Okay, kung ganun, huwag na tayong mabuhay. Babayaran ko, babayaran ko, babayaran ko. Mabilis, bayaran mo na ang utang. Ibabalik ko sa iyo, lolo, ibabalik ko. Anong bagay? Pinayagan kitang saktan ako. Pinayagan kitang saktan ako. Anong bagay? Itong sirang panulat na ito, naglakas loob na tumusok sa akin. Pinayagan kitang tumusok. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Hindi na kailangang mag-isip. Siguradong ito. Gawa ito ng cute na bata. Tama. Mukha siyang harmless sa ibang tao. Pero marami siyang mga ideya. Hindi ako. Mahal kong cute. Akyat ka pa rin magtanggol. Papatayin kita. Ay, ang pabor ng amo. Paano ako mabubuhay kung wala ako? Panoorin mo ako. Layo ka. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Hoy, huminto ka. Huwag kang lumapit. Mag-ingat ka. Iguguhit ko ang tangke para wasakin ka. Kayo rin. Anong nangyayari? Bakit ko nasabi ang mga kalokohan na ito? Ha ha ha. Nagsimula ka pang mag-drawing ng tangke para tapakan tayo. Uminom ka ng sobra. Nasira na ang isip mo. Siguro nagka-allergy ka sa alak. Talagang kahit anong kalokohan ay kaya mong sabihin. Pero interesado ako. Sa mga nakaraang taon, mali ang, anong galing mo sa pagguhit? May progreso ba? Sa katunayan, siya noon, ay nasa dulo ng klase namin. Isang biro sa kolehiyo. Kasing basura ng paaralan. Araw-araw iniisip kung paano gamutin ang kapatid na babae. Saan siya magkakaroon ng oras para umunlad. Katatapos lang niyang iguhit ang paboritong aso ni Ginoong Su. Bakit hindi mo ito itapon direkta sa basurahan? Totoo ba? Bakit hindi mo siya pabilisin na gumuhit para makita natin kung gaano ito kabasura? Gusto ko ring malaman. Dahil gusto ng lahat na makita. Ganito na lang. Gumuhit ka ng tangke na sinasabi mo. Ipakita ang iyong basura na galing sa sining. Tingnan natin kung makakagawa ka ng tangke na dudurog sa atin. Tama, gusto ko ring malaman. Gumuhit ka ng tangke na dudurog sa atin. Talagang nakakatawa. Maliang, narinig mo ba? Dali, iguhit mo. Kung mapapasaya mo ang lahat, ibabalik ko ang pera mo. Kung hindi, inumin mo na lang. Bakit naman? Kung sinabi kong iguhit mo na. Maniwala ka ba? Diretso kitang iinumin ito. Dali, inumin mo na o magpinta ka na lang. Dali na. Kung gusto mong magpinta, gawin mo na. Nandito si Jisoo at si Maliang. Tara. Huh? Tingnan nyo, lahat, ito ang antas ni Maliang ngayon. Mas mababa pa kaysa noong nasa kolehiyo siya, nawala na ang dangal ng aming propesyon, dahil sa kanya. Kulang na lang ang huling hagod. Namatay na naman si Barbie. Tapos na ngayon ang pagguhit. Panahon na para bayaran mo ako. Sige. Dahil, napatawa mo ang lahat, hindi ko ito punuin para sa'yo. Inumin mo ang kalahating baso. Ibabalik ko sa'yo ang pera. Hindi mo ba sinabi yan kanina? Gusto mo bang magtago? Kung inumin mo na. Ang dami mong sinasabi. Ay, umalis ka na. Huwag kang lumaban. Tawagin ang tao. Hawakan siya. Mahal na mahal. Kailangan mong inumin ito ngayon. Sabay-sabay tayo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag mong gawing marumi ang damit ko. Kailangan siyang uminom ngayon. Sige, bitawan mo ako. Mahal.
Kung susunod ka at uminom, maaari ka pang makakuha ng 15,000. Pero ngayon, kahit na uminom ka, wala kang makukuha ni sentimo. Pahintulutan mo akong uminom. Tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Ginoong Su. Dumating din si Ginoong Su. Siya ang ginang. Su, ang ganda nga. Hindi ka taka-taka, siya ang pinakamayaman sa pamilya yon. Ang panganay na babae ng pamilya Su. Bakit siya nandito? Kailangan pa bang itanong? Siyempre, dumating siya para hanapin si Ginoong Sun. Sa huli, Direktor Su, palaging humahanga kay Sun Xiao. Direktor Su, dahil ba ngayong araw, ang ipininta ko, lumayo ka. Direktor Su, ito po ay, Guru Ma. Kumusta ka? Anong nangyayari dito? Direktor Su, siya nga pala ay, Direktor Su, nagkamali po ba kayo? Ako ang nag-drawing ng portrait ni Strawberry ngayon. Ako ang gumawa ng maganda. Hindi siya, yung kanyang sketch. Umuwi ka na. Akala mo ba magaling ka mag-drawing? Sobrang ayaw sa'yo ng dalaga. Ibibigay sa'yo ang premyo, para mabilis kang umalis. Baka hindi mo alam na napaka-selfish mo. Karaniwang lalaki. Ano? Kahit gaano pa ako kahirap mag-drawing, mas cute pa rin ito kaysa sa ginawa niya. Nagtatanong ka sa akin. Ako. Umalis ka. Lahat kayo, umalis. Lahat kayo, umalis na. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong ibalik ang pera sa akin. Iyan ang pera para sa buhay ng kapatid ko. May utang ka, hindi mo binabayaran. Tumahimik ka. Ginoong Su, ako si Lin Hai mula sa Haifeng. Kami sa Haifeng ay, mga pangunahing kasosyo ng Su. May magandang reputasyon. Paano kami magkakautang na hindi nagbabayad? Huwag kang makinig sa mga kasinungalingan ni Maliang. Hindi ako ganitong tao. Akala mo ba bobo ako? Tiyo Jiao, suriin mo. Agad na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan niya sa amin. Mga ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na maging kasosyo ng pamilya Su. Ginoong Su, huwag magalit. Ako ang may kasalanan. Babayaran ko agad. Liang. Hindi, kapatid Liang, lahat ay kasalanan ko. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Makiusap ka kay Ginoong Su. Sa taong ito, umaasa ako sa proyekto ng Su para sa kabuhayan. Hindi pagkakaintindihan. Naniniwala ka ba sa sarili mo? Hindi ba't mahilig kang mang-api? Inumin mo ang baso na yan. Saka ako maniniwala na ang sinasabi mo ay hindi pagkakaintindihan. Ihampas mo siya sa akin. Paalisin mo siyang uminom. Oo. Hindi, kapatid Liang, Ginoong Su, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Guru Ma, kamusta ka? Salamat, Ginoong Su, wala akong problema. Ito ang Ching Ching Wan. Makatutulong ito sa pag-alis ng alak. Salamat, Ginoong daw. Guru Ma, dumating kami ngayon, dahil may kaunting agarang bagay. Nais naming humingi ng tulong sa iyo. Walang anuman, Ginoong Su. Tinulungan ninyo akong maibalik ang pera ng buhay ng kapatid ko. Kung may kailangan kayo, huwag mag-atubiling magsabi. Ginoong Ma, gusto ko sanang humingi sa inyo, na gumuhit ng isang larawan. Gumuhit ng ligtas na kahon. Walang problema. Guru Ma, salamat sa iyong pagsisikap. Maliit na tulong lang. Walang anuman. Ano ba talaga ang problema niya? Bakit kaya pinoprotektahan ni Jesus si Maliang? Pwede kaya na may gusto siya kay Maliang? Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Isa siyang mahirap. Paano siya magugustuhan ni Jesus? Nako, tumahimik ka na nga. Noon, ang bait ni Maliang sa'yo. Ngayon, bigla kang lumipat sa anak ng mayaman na ito. Ikaw, wala ka bang konsensya? Kasalanan mo lahat ito. Nagalit tayo kay Maliang. Mas mabuti pang lumayo tayo. Baka kasi makasama tayo. Kapag tinamaan siya ng kidlat. Tama. Tara na. Kayo. Ano bang nangyayari dito? Si Su ay talagang may gusto sa akin. Bakit bigla? Naging iba na ang Fredo. Si Maliang. Siguradong si Maliang, ang puting mukha, sa likod ng mga eksena, ay nagsabi ng masama tungkol sa akin kay Su. Hindi ko siya patatawarin. Ginoong Su, nagawa ko na ang safe. Salamat, Ginoong Ma. Itong pera. Huwag na huwag, maliit na bagay lang. Tinulungan ninyo akong maibalik ang pera ng aking kapatid na babae. Labing nagpapasalamat na ako. Ngayon siya ay nasa ospital para sa operasyon. Kaya, mauuna na ako.
Dapat sana, sabihin ko sa kanya ang tungkol sa Xianbi. Kailangan lang maghintay sa susunod. Longzin. Tunay ng Longzin. Tama nga, tinatanggap na ng mahiwagang pen siya bilang amo. Kung ganun. Kung gusto nang gumamit ng mahiwagang pen, kailangan na lang umasa kay Maliang. Tama. Lumitaw ang Panginoon ng mahiwagang panulat, ngunit ito ay isang napakabihirang pagkakataon para sa pamilyang Su. Kung mapapakinabangan, makakalabas sa Yunjo, at maaaring maabot ang tuktok ng Daksha. Hindi pa tiyak na. Pagsubok sa dakilang siya. Warner. Kung may pagkakataon sa hinaharap, mas makipag-ugnayan ka sa kanya. Nasa edad ka na rin para pag-usapan ang kasal. Ama, ako, hindi ko pa iniisip ang pagpapakasal. Hindi naman kailangang umabot agad doon. Kung may pag-ibig na nag-uugnay, syempre, lahat ay magiging masaya. Kung walang damdamin, dapat ay gawin. Kaibigan siya ng pamilya Su. Tay, anong sinasabi mo? Wala na, bahala na. Ngayon, mas mabuti pang tingnan muna ang Loongsen, sapagkat bukas na ang press conference. Tama rin. Dr. Jiang, binayaran ko na kay Ling Chi ang bayad sa operasyon. Pakiusap, ayusin mo na ang operasyon para kay Xiao Yuan. Anong nangyari, Dr. Jiang? Ibinigay na ni Director Liu ang iyong donor kidney. Binigay ko na sa iba. Ano? Si Jiang yan ba yun? Direktor Liu, mamatay na ang kapatid kong babae. Pakiusap, magpakabait ka naman. Ibalik mo na ang bato sa kanya. Hoy, hindi ba ito si Maliang? Akala ko nga nakalapit ka na kay Jisoo. Mukhang nakita na ni Jisoo ang tunay mong pagkatao. Cute ka, kaya pinatansit ka na niya. Araw-araw ay alam mo lang ang yumuko at magpakumbaba. Maliit na cute, pakawalan mo. Ginoong San, handa na ang pinagkunan ng bato. Handa na anumang oras para gawin ang operasyon para kay Ginoong Lee. Ikaw nga. Ikaw ang kumuha ng bato ng aking kapatid na babae. Ako nga. Ano pa ang gagawin mo? Pinapapasabi mo sa akin araw-araw kay Ginoong So na masama ako. Papatayin kita. Hindi ko ginawa. Nagbibintang ka pa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magbabago ng ganito kabilis. Ang pagtingin ni Ginoong Su sa akin. Ikaw, Ginoong Liu, sinasamantala mo ang iyong kapangyarihan. Walang kwenta yan. Pakinggan mo ako, ha? Ikaw ang hindi nagbayad. Kaya ako ang sumunod sa patakaran. Naunahin ang isang mailigtas. Pero ngayon ay, nakuha ko na ang buong pera. Pakiusap na lang. Ililigtas mo ang kapatid kong babae. Siya, anong silbi ng pagbuo mo ng pera ngayon? Nauna na si Sun Xiao sa iyo. Nabayaran na niya ang lahat, makatwiran at ayon sa batas. Kung hindi ka kontento, pwede kang magreklamo. Mahal kong kaibigan. Hindi mo ba talaga akalaing sapat na ang pera? Makakatulong na ito para iligtas ang kapatid mong babae. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting umuwi na kayo ng maaga. Kumain ng maayos at uminom ng tama. Mas mabuti pang masaya kayong maglakbay kaysa sa kahit ano pa. Tumahimik ka nga. Kung muling susumpain si Xiao Yuan, papatayin kita. Ay, tumigil ka. Gusto mo bang iligtas ang kapatid mo? Bitawan mo, mahal na bata. Kung gagawa ka pa ng kalokohan, maniniwala ka ba na kaya kong gawin yon? Paalis ka na, gago ka, Maliang, kalmado ka. Tungkol sa donor ng bato, mag-iisip tayo ng sarili nating paraan. Ay, ihanda ang kontrata, sabi ni Jilly. Matagumpay ang operasyon ng ginang. Yung proyekto na 200 milyon ay sa iyo na. Salamat, Ginoong Yan. Salamat, Ginoong Lee. Huwag mag-alala, nakaayos na ang lahat. Maari nang isagawa ang operasyon anumang oras. Congrats, Sun Xiao. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa magandang ideya mo, hindi namin makukuha ang kidney donor ni Mayuan. Huwag kang mag-alala, pag nakuha ko ang proyekto, hindi mawawala ang benepisyo mo. Anong nangyari, kuya? Nagkaproblema ba sa operasyon? Wala naman. Nakaayos na ang operasyon. Pagkatapos mong maoperahan, makakauwi na tayo. Sa wakas, makakauwi na tayo. Tama, kuya. Nakalimutan mo ba, ngayon? Ang kaarawan ko. Tingnan mo ang aking memorya. Talagang nakalimutan ko dahil sa abala. Hintayin mo. Bibili ako ng cake para sa'yo ngayon din. Hindi. Sabi ni Dr. Jiang, hindi ako makakain ng kung ano-ano kamakailan. Kuya, maaari mo ba akong iguhit ng cake? Sige, iguhit mo. Iguhit mo ang isang strawberry cake. Ayos ba? Oo. Kuya, iguguhit ko na ito para sa'yo. Halika. Tingnan mo ito. Anong cake ang gusto mo? Ito. Sige, maghintay ka. Halika. Kamusta? Maganda ba? Hintayin mo na gumaling ka. Bibili ako ng eksaktong kapareho para sa'yo. Salamat, kuya. Ang ganda ng cake na ito. Siguradong masarap.
Bakit kayo nandito? Maliang. Anong pinapakita mo? Bakit ako nandito? Anong akala mo? Wala nang kidney donor ngayon. Siguradong mamamatay ang kapatid mo. Itong pera. Tumahimik ka nga, kuya. Totoo ba ang sinasabi niya? Wala nang kidney donor. Wala nang kidney donor. Huwag kang mag-alala. Inayos na ni Dr. Jiang ang operasyon. Walang problema. Sige na, Maliang. Lalaki ka pa ba? Niloloko mo pa ang kapatid mong babae. Babaeng bata, ang iyong bato. Nakuha na ito ni Sanshao. At ibinigay kay Ginoong Li. Maghintay ka na lang ng kamatayan. Liu Ruyan, sasabihin ko ulit, manahimik ka. Umalis ka dito. Kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Ako ang aalis. Sige lang, wala na rin namang silbi ang pera mo. Kung may natitira ka pang konsensya, ilabas mo na lang para makabawi. Sa aking kabataan, bawiin ko nga. Tama ka, nagkaroon ng lakas ng loob na saktan si Ruyan. Mahal, hinahanap mo ang kamatayan. Lumayas ka. Saan galing ang cake na ito? Maliang, ang laki ng iyong tapang. Lumayas ka. Mahal, hindi pa tayo tapos, ha? Umalis ka. Kung aakalain mong gagamitin mo ang pera para sa operasyon ni Xiao Yuan, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagkakamatayan. Kuya. Saan nang galing ang cake na ito? Baka naman. Yung huling lihim na plano ni Ginoong Su, talagang parang galing sa larawan. At saka, bakit interesado si Ginoong Su? Interesado sa ballpen na ito. Bilang chairman ng Su Group, bakit bigla akong pinapagawa? Kahon ng mga alahas. Kuya, anong nangyari sa'yo? Parang may naisip ako. Hayaan mo akong mag-isip. Pwede kaya itong ballpen na ito, na kapag iginuhit mo, lalabas talaga? Hindi naman pwede. Paano naman ipapaliwanag ang mga kakaibang nangyari? Bahala na, susubukan ko na lang. Ano ang iguguhit? Si Sun Kai ay makakapagpaalis kay Director Leo ng organ ng bato. Walang iba kundi dahil sa pera, basta't may sapat na pera. Ang sapat na pera ay masyadong maraming espasyo. Meron na. Tama nga. Kuya. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Pero alam ng kuya, maliligtas ka na. Ginoo, tungkol sa bakas ng mahiwagang panulat na ito, mayroon na kaming ideya. Salamat, kuya. Kinuha namin ang mga video sa paligid, at natagpuan, na nagbigay ng barya sa ina at anak na pulubi, isang batang lalaki, si Maliang. Matiyak. Nasa kanyang kamay ang mahiwagang panulat. Ayon sa aking investigasyon, si Maliang ay may isang kapatid na babae, sa Jiangzhou Central Hospital. Yun, ospital na parang may nangunghulog na ginto, at saka, pumunta sa bahay ng Su, para iguhit ang larawan ni Su Wanner, na nawala ng napakatagal na panahon. Bigla itong lumitaw. Ang mga palatandaang ito ay nagpapakita, na ang mahiwagang panulat ay nasa kamay ni Maliang. Gamitin ang pinakamaikling oras, para maibalik si Maliang at ang mahiwagang panulat sa kanyang kamay. Pabalik. Ginoo, diretso nating kunin ang mahiwagang panulat, kunin mo na lang. Bakit? May espiritu ang Xianbi. Tinanggap na niya si Maliang bilang kanyang amo. Ang iba, hindi ito magagamit. Ganun pala. Jiang Yan, huling beses ko na itong sasabihin sa'yo. Ang lahat ng ito, ay ginagawa ko ayon sa mga patakaran. Huwag mo ako, Director Lee, tama na. Kung gagamitin mo ang mga patakarang ito para linlangin si Maliang, ayos lang sana. Pero kung ito ba ay naaayon sa patakaran, alam natin sa puso natin, may 6 na buwan pa si Ginoong Lee. Pwedeng maghintay, wala nang oras si Mai Yuan. Pwede mo ba, tumahimik ka? Lumayas ka. Maliang, kalma ka muna. Oy, ikaw, anong balak mo? Ito. Hindi ko alam, Sun Kai, anong benepisyo ang ipinangako sa iyo, pero tiyak na hindi ito katumbas ng pirasong ito. Ang bato ay para sa kapatid kong babae. Ito para sa iyo. Tunay nga itong purong ginto. Ay, bigyan mo ako ng kaunting panahon. Sisikapin kong mag-isip ng paraan. Ay, huwag kang magkamali ng intindi. Yung donor ng bato ay nahawahan habang papunta. Hindi na magagamit. Maghahanap ako muli. Ikaw ang mag-aayos ng operasyon.
Ako na ang bahala sa donor. Sigurado ka na kaya mo? 你确定？ Sigurado. Pinagmulan ng bato ng bato. Anong nangyayari sa taong ito? Bakit biglang naging ganito kaabilidad? Sige, Maliyang, huwag magpadalos-dalos. Maliyang, isipin mo ang kapatid mong babae. Anong nangyari, Dr. Jiang? Buksan mo ang pinto para sa akin. Leo. Direktor Leo, agad na ihanda ang operasyon para kay Mayuan. Ako mismo ang gagawa ng operasyon. Ano? Ako mismo ang gagawa ng operasyon. Ihanda ang operasyon para kay Mayuan. Agad na maghanda. O sige. Xiao Yuan, huwag kang mag-alala. Kapatid, tiyak na gagaling kita sa pagkakataong ito. Li Zhang, huwag mag-alala. Inayos na ni Director Leo para sa iyo. Isang pribadong kwarto. Naghihintay lamang na matapos ang lahat ng pagsusuri. Maaari nang isagawa ang operasyon anumang oras. Tinitiyak na walang kapintasan. Dr. Jiang, nasaan si Director Leo? Pakiusap, ipasok siya agad. Para salubungin si Ginoong Li. Si Director Leo ay kasalukuyang nag-ooperasyon kay Mayuan. Ang ospital na ito ay wala ng sobrang bato. Ano? Dr. Jiang, sinabi ni Director Leo na okay na kami. Paano siya basta nalang maaaring? Bitawan mo. Hintayin mong matapos ni Director Leo ang operasyon. Maaari mo siyang tanungin. Hindi, San Kai. Ito ang ipinangako mo sa akin. Walang kapintasan. Hindi ito si Ginoong Li. Pakinggan mo ang paliwanag ko sa kanya. Naghahanap ka ng gulo. Sekretarya yan. Sabihin mo sa kanya, ang kapalaran ng mga nandaya sa akin. Ginoong Li, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ginoong Li. Lumayas ka. Sekretarya yan, pakinggan mo ako. Huwag kang gagalaw. Kapatid, kapatid. Kapatid. Sekretarya yan, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sekretarya yan. Hoy. Sekretarya yan, pakiusap, tulungan mo akong makipag-usap kay Ginoong Li. Ang nangyari kanina ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Sigurado akong may dahilan doon. Sasabihin ko pa ng huli, lumayo ka. Huwag mo na akong tawagan muli, at nandyan pa ang pamilya Son. Maghintay na lang silang mapahamak. Itong si Maliang nasalbaha. Ano bang ginawa niya? Na nakapagpabilis kay Director Leo na magpatulong sa operasyon ng kapatid niya. Una si Ginoong Su ang tumulong sa kanya. Ngayon si Director Leo din ang tumutulong sa kanya. Ano bang lihim ng ex mo, na si Maliang? Hindi ko alam eh. Isa siyang cute na tao. Anong lihim meron siya? Sigurado ka bang si Maliang ang nasa ospital na ito? Huwag kang mag-alala, Sir Biao. Totoo yan. Ginoong Biao. Ginoong Biao. Ako ito. Ako si San Kai, anak ni San Hailiang. Naghahanap kayo kay Maliang. Kilala mo ba? Na hindi magkasundo. Kahit na maging abo siya, kilala ko siya. Sasama kita. Siya ang tiyuhin Biao. Siya si Maliang. Sino kayo? Anong balak nyo? Hoy. Anong ginagawa ninyo? Bitawan nyo ako. Walang kwenta kayong mga bulag. Hindi nyo pa kilala si Ginoong Biao. Karapat dapat kayong mamatay. Si Ginoong Biao ay isang malaking boss sa ilalim ng mundo. Patay ka na ngayon. Ginoong Biao, hindi pa tayo nagkakilala talaga. Wala naman akong ginawang masama sa iyo. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Maging tapat ka sa akin. Hey, bitawan mo ako. Sino ang nagunjok sa iyo para sirain ang magandang pagkakataon ko? Mamatay ka na. Sayang naman, nagsimula na ang operasyon ng kapatid niya. Kung hindi, sakto na kunin ang 30,000. Pakawalan mo ako. Kuya Biao, wala tayong galit sa isa't isa. Nasa dito ang kapatid kong babae na nagpapagaling. Naghihintay siya sa aking pag-aalaga. Pakiusap, magpakabait ka na. Pwede mo ba akong pakawalan? Wala naman tayong galit sa isa't isa. Sino ba ang nagsabing may makapangyarihang panulat ka? Paano mo nalaman? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Kung gusto mong makauwi para alagaan ang kapatid mong babae, sige, basta tutulungan mo muna ako. Si Tio Biao ay may problema sa pera kamakailan. Tulungan mo akong makakuha ng kaunting pera. Ha. Tio Biao, sabi ng Ginoo, huwag hayaang magpinta si Maliang ng walang saysay, para hindi makuha ang atensyon ng mga otoridad. Tumahimik ka. Anong masama kung maglaro ng pera, basta't may tago ko ng maayos? Sino ang makakaalam? Oo nga naman. Hindi ako maglalaro.
Maglalaro ba o hindi? Ha ha ha. Maglalaro ako, maglalaro. Tawagin ang tao. Maghanda ng papel at lapis. Ito na ba ang mahiwagang lapis na kayang gawing totoo ang mga guhit? Hindi naman talaga ito nagkaroon na ng amo, di ba? Mahiwagang lapis. Ang amo mo ay sobrang pangit. Bakit hindi ka sumama sa akin? Ayos lang ba? Pangalan mo, Biao. Ayos lang ba? Ayos lang. Hehe, ayos lang. Talagang may pagkilala ang pen na ito sa may-ari. Bakit ka nakatunganga dyan? Nagpipinta, bilisin mo. Kailangan mo ng pera, di ba? Hintayin mo akong bigyan ka ng sapat. Ay oo, ganyan ang pagguhit. Mag-drawing ka pa, mag-drawing ka pa. Ha 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 ha. Hindi maganda, Ginoo. Nahuli ni Zhang Biao si Maliang pagkatapos. Nangyari pang ipagawa kay Maliang na gumuhit ng pera. Ano? Ang mahiwagang pen ay may napakaraming gamit. Yung batang iyon, sobrang isip lang sa pera. Yung batang si Zhang Biao, sinira ang aking malaking plano. Agad siyang pigilin. Mabilis ka. Opo. Ganito karami. Siguro ilang bilyon na ito. Oo ah. Ito, gaano katagal bago maging totoong pera? Dapat malapit na to. Ha ha ha. May ganito na karaming pera. Wala na akong kailangang paghirapan sa buhay. Ha ha ha. Magandang guhit ha. Kapag natupad na ang lahat, sasabihin ko, may malaking gantimpala ka. Gusto ko ng marami, hindi ba ako marunong mag-drawing? Kailangan mo akong bigyan ng gantimpala. Ha ha ha, tumakbo si Ginoong Biao. Habulin mo, bilisin mo. Kuya, puno ng pera sa labas. Hindi tayo makalabas. Sankay at Liu Ruyan. Nagtimpi ako sa inyo ng paulit-ulit, ngunit kayo ay, palaging pinipilit ako at si Xiao Yuan. Noon, kailangan kong magpakumbaba para mabuhay, ngunit ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Tiyak na ipapabayad ko kayo sa inyong mga ginawa. Katatapos lang, sa vault ng Yunjuo Bank, 500 milyong deposito biglang nanakaw. 500 milyong deposito ang biglang ninakaw. Itinapakita ng surveillance lahat ng deposito ay nawala ng walang babala, biglang nawala. Napakakakaibang paraan ng pagnanakaw. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ng pulisya. Nasa deadlock ang investigasyon ng kaso. Malugod na tinatanggap ang lahat ng tao. Magbigay ng kaukulang mga pahiwatig. Hindi ba? Ang mga guhit ng mahiwagang lapis ay nagiging totoo. Hindi ito basta-basta lumitaw, kundi ilipat ang mga iginuhit mula sa ibang lugar. Mukhang ang pag-iral ng mahiwagang lapis ay madaling magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Mas mabuting maging maingat sa paggamit nito. Hello, kumusta? Gusto kong magulat. Imperial na pagsasaya. Biglang lumitaw ang malaking halaga ng pera. Pinaghihinalaan na may kaugnayan ito sa pagnanakaw sa Yunjuo Bank. Hello, kaibigan ka ni Neo Taizo, si Maliang ba? Sinaktan si Neo Taizo habang pinapangalagaan ang aming sahod. Inutusan niya akong tawagan ka. Pumunta ka rito. Hintayin mo ako. Darating na ako. Bumalik ng pera. 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 Babayaran. 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 Tiyang. Ayos ka lang ba? Ayos lang, naasikaso na ang sugat. Hindi katulad ng ibang bahagi. Baka mas mabuti pang pumunta sa ospital. Hindi pwede. Nandito ang mga kasama sa trabaho para ipaglaban ang karapatan. Hindi ko kaya pumunta mag-isa. Sankay, lumabas ka dito. Ibalik mo ang perang pinaghirapan ko. Ibalik ang pera. Sankay, ibalik mo ang pera ko. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Tama na. Sankay, ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang pera. Anong ingay? Maliang. Buhay ka pa pala. Panginoon Biao, hindi kita pinatay. Ha 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 ha. Panalo na, panalo na. Ginoong Biao, tumakbo si Maliang. Hindi namin siya naabutan. Ay, sige na, huwag na natin siyang intindihin. Mabilis, humanap ng tao. Ibigay mo sa akin ang lahat ng perang ito. Ihagis ito sa underground vault. Huwag gumalaw. Lahat ng tao, iyakap ang ulo gamit ang 2 kamay. Dam apa, Inspector.
Ay iyan, Kuya Biao, Zhang Biao, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw ng malaking deposito sa Yunzhou Bank. Malinaw ang ebidensya, dalhin mo siya, hindi naman, kasama sa inspection, ito. Dalhin mo, hindi, ako. Huwag magpaligoy-ligoy, Sun Kai, ibigay mo ang pinaghirapang pera ng kaibigan ko. Ang kaibigan mo, aha. Talaga nga namang ang tao ay nahahati sa grupo, ikaw lang ang ganitong cute, ang makakaibigan, ng ganitong mababang basura, Maliyang, pinakamainam na desisyon, ay ibigay ito sa iyo. Sapat na, agad na magbayad, magbayad, magbayad. Hey, hey. Ulitin ko sa huli. Wala akong pera. Umalis kayo. O mahalin ang sino man at magsumbong. Nandito ako hanggang sa dulo. Bangyu Gyula ka. Nakita ko na, binayaran na ng developer, ang halaga ng proyekto. Nasa loob ng safe na iyon. Hehe. Ikaw, maliit na cute, matalas din ang mata mo. Tama. Yung pera ko, talagang nasa safe. Pero, hindi ko talaga ibibigay sa'yo. Ano ang magagawa mo? Kung may lakas ka, sige, subukan mo. Sabi mo yan, sige. Sige na, sige, gawin mo, Terra. Sumpa. Ito ay espesyal na in-order ko, na world-class na safe, kayo na ang bahala sa pag-pick. Basta't mabuksan nyo, ang pera sa loob, ay pwede nyong kunin, kahit anong gusto nyo. Ha, ha, ha. Ako na. Terra, kumain muna tayo. Mahal. Tayo na. Nakakainis. Susubukan ko na. Kaya mo ba? Siya ay isang cute na bata, walang kaya-kaya. Hindi ko alam kung ang magic pen na ito ay may ganitong kakayahan. Gamitin ito. Mahal. Si Maliyang, ang cute na bata, kamakailan lang, may kakaiba, kung sakaling siya talaga, ay nakabukas ng safe. Paano mangyayari yun? Ang safe ko, ay dumaan sa ballistic test. Huwag mong sabihin siya lang, isang walang laban na cute na bata, ibigay mo sa kanya ang baril. Hindi niya rin mabubuksan. Paano kung ganun? Hindi naman siguro. Hindi. Oo siguro. Talagang kapaki-pakinabang. Sinabi ni Sun Kai, kapag nabuksan, maaari nang kunin. Kunin ang mga katrabaho, agawin. Bilisin mo, bilisin mo. Paano mangyayari yun? Ilagay mo yan. Iyan ang pera ko. Maliit na cute ka, Maliyang. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Boss. Maliyang, inuutusan kita. Huminto ka na agad. Umuwi ka na. Lioro yan at Sun Kai. Sasabihin ko sa inyo, ito ay simula pa lamang. Ang sakit at pinsalang, idinagdag ninyo sa akin. Babayaran ko ito ng paunti-unti. Iyan ang pera ng mayaman. Iwanan mo ako. Ilagay mo ako. Mga kasama, takbo. Kuya, anong gagawin? Bakit mo ako tinitingnan? Habulin mo. Hatiin ang takbo, dito. Anong gagawin natin, kuya? Walang pakialam ang iba, pero si Maliyang, gusto kong mamatay siya. Habulin niyo siya. Tawagan mo ako. Saktan mo siya ng todo. Mahal na mahal. Hindi ko na alam ngayon. Ano man ang gawin mo, kailangan mong ibalik ang pera ko ng buo. O kaya,
Gagawin kong walang kaligtasan. Kayong dalawang mahal na mahal. Nangangarap ka. Tama. Anong pera mo? Iyan ay dugo at pawis namin. Maliang. Noong una akala ko'y mahina ka. Hindi ko akalain na ganito ka kasuklang-suklang. Ngayon, tawagan mo ang mga tao mo. Agad mong ibalik ang utang. Baka mapatawad ka pa ni Sunshao. Ano ang dapat kong ay patawad sa'yo? Wala akong kailangan. Mabait akong nakitungo sa iyo. Pero paulit-ulit kang nananakit. Pinasok mo ako at si Xiao Yuan sa isang suliranin. Ako at kayo, ay talagang walang katapusan na laban na. Gusto mo bang mamatay? Huling tanong ko na ito sa iyo. Maaari bang ibalik ang pera ko? Maliit na cute. Kausapin kita. Ang pera ko, pwede mo bang ibalik? Huwag mong asahan. Naghahanap ng kamatayan. Saan ka nang galing? Sibat. Halika na. Kung pipilitin mo pa ako, wala nang silbi ang buhay ko. Naghahanap ng kamatayan. Tigil na. Ginoong Su, tumabi ka. Guru Ma, kamusta ka? Ayos lang ako. Pero na. Ginoong Su. Itong cute na ito. Utang mo sa akin ng 10 milyon. Lumayas ka. Ginoong Su. Kailangan mong dalhin siya ngayon. Sige. Pero, maaari mo bang ibalik ang pera ko? Iyon ay para sa kanyang mga manggagawa na nagtatrabaho ng ilegal. Dugo at pawis na pera. Narinig mo ba? Uulitin ko. Lumayo ka. Hindi pwede. Yung 1,000. May kinalaman sa pag-ikot ng pondo ng pamilya Sun. Kailangan kong makuha ito muli. Kung sasabihin kong hindi. Anong gusto mong gawin? Ibalik mo ang pera ko. Pabalik. Sun Kai. Sobra ka ba? Na iniisip ang sarili mo ng sobra. Su Waner. Huwag ka rin masyadong magpalabis sa sarili mo. Binibigyan kita ng respeto. Tinatawag kitang ginang. Su, kung ayaw kitang bigyan ng respeto. Ano ka ba talaga? Walang hiya. Guru Ma, umalis na tayo. Tingnan natin kung may lakas siyang gumalaw sa'yo. Ikaw. Tumigil ka dyan. Kung may lakas ka, lumapit ka. Sige, Song Pei. Salamat, Ginoong Su, sa tulong. May isang bagay, kailangan kong sabihin sa iyo, yung ballpen mo, ay isang mahiwagang panulat, di ba? Alam mo na. Nadiskubre ko lang ito, noong huli mong tinulungan ako, yung safe box na ginuhit mo. Maraming salamat sa iyo, walang anuman sa bayad. Tanggapin na lang natin, isa lang itong maliit na tulong, kung maaari sana. Tulungan mo akong ayusin si Sun Kai, sobra na ang pagtrato niya sa akin. Hindi mo na kailangang sabihin, wala rin akong balak na palampasin ang taong iyon. Humakbang ka. Sabihin mo, mahal na Ginoo, may masamang balita. Ang pamilya So ay nagpasya laban sa atin. Isinasagawa nila ang buong pagsugpo sa atin. Dagdag pa rito, naputol ang aming pondo. Lahat ng mga kasosyo ay umalis. Mukhang malapit na tayong magkalugi. Ano? Su Waner. Bakit? Bakit? Su Waner. Noong una, talagang ako ang paborito mo. Pikit. Tumulong kay Maliang na iyon, cute. Na pinapahirapan ako ng todo. Bakit? Bakit? Tumigil ka. Ano ang gagawin mo? Ako. Pupunta ako para bumili ng ilang bagay. Mahal na mahal, hindi ba't mabait ako sa'yo? Kakabang karote ko lang. Tapos gusto mo nang umalis. Si Su Waner ay talagang may gusto sa akin. Dahil sa'yo, mahal na mahal. Laging nasa tabi ko. Nagselos si Su Waner. Oo, nagselos si Su Waner. Kaya tumulong siya kay Maliang.
Kasama ang cute na yun para magalit sa akin. Dahil sa'yo. Nagalit ako kay Maliang, at kay Suwaner. Ngayon, ako ay nabangkarote na. Gusto mong tumakas. Sige, papatakbuhin kita. Papatakbuhin kita. Sankay. Ikaw na gago. Pakawalan mo ako. Isipin mo ang cute na si Maliang, na parang ako. Nangangarap. Nangangarap. Sankay, pakawalan mo ako. Sankay. Bastos ka. Ah. Sankay, anong balak mo? Ano? Pinabayaan mo akong mawalan ng lahat. Ano sa tingin mo ang balak kong gawin? HMPH. Bigyan mo ako ng 500 milyon. Hayaan mong muling bumangon ng pamilya, son. Lahat ay madaling pag-usapan. Kung hindi, nasa panaginip ka lang. Ngayon, pakawalan mo ako agad. Ang galit ng pamilya Su ay hindi mo kayang tiisin. Tumahimik ka. Ikaw, maliit na cute, sa labas. Ikaw ang pangulo ng Su Group. Ngunit dito, wala kang halaga. Ikaw. Ano ang balak mo? Pakainin mo ako. Sumpa. Ano bang pinakain mo sa akin? Wala na akong anuman ngayon. Bago ako mamatay, gusto kong mag-enjoy ng gusto. Hintayin mo ako. Tulungan mo ako. Anong nangyayari? Ginoong Su, nasaan ka? Hindi ko alam kung nasaan ako. Binihag ako ni Sankay. Bilisan mo. Gumuhit ka ng larawan gamit ang lapis. Sige, huwag kang mag-alala. Gagawin ko na ngayon. Hindi ko akalain, ang malamig na CEO ng Su Group. Magkakaroon din ng ganitong eksena. Sayang, ako na ang nakinabang. Tara, subukan mo. Wala na akong anumang pag-aari. Anong hindi ko kayang gawin? Tungkol sa hitsura at estilo, hindi ko kayang talunin ang walang kwentang si Maliang. Ngunit ikaw ang pinakagusto niya. Ganito ka kasarili sa akin. Akala mo karapat dapat kang makipagsabayan sa kanya. Hindi ka man lang kasing buhok niya. Sige. Hanapin mo ang kamatayan mo. Walang problema. Sandali lang, huhuberin kita ng lahat. Tingnan natin kung paano ka pa magmamaliit. Nasaan ang tao? Ginoong Su, ito. Ito ang bahay ko. Kakatapos ko lang bumalik para tulungan si Xiao Yuan kumuha ng mga bagay. May masama ka bang pakiramdam? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Mainit na mainit ako. Nakalagyan ako ng gamot. Tulungan mo ako. Ginoong Su, ako. Hindi ako maganda. Siyempre hindi, pero ako. Tao. Ginoong Su, tinatawag mo pa rin akong Ginoong Su, Waner. Liang, salamat sa'yo kagabi. Kung hindi dahil sa'yo, walang anuman. Hindi ako tatawag. Ikaw. Salbaha. Si Su Waner na babaeng ito. Kahapon ng gabi. Paano ba talaga? Nakatakas. Ganun lang ba? Nawala sa harap ko nang walang magawa. Talaga ba? Pati ang Diyos ay tumutulong sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Gusto mo bang malaman? Maaari kitang sabihin. Sino ka? Hindi mahalaga. Ang mahalaga, alam ko, ang sikreto kung bakit palaging nananalo si Maliang sa'yo.
Kaya ko pang ibalik ang tagumpay ng pamilya Son. Kung interesado ka, sumunod ka. Wala na akong kahit ano pa. Ano pa ang dapat katakutin? Ang ibig mong sabihin ay, nakuha niya ang isang panulat na maaaring ilipat ang mga iginuhit na bagay sa canvas. Hindi pala dahil biglang lumitaw ang aso ni Sue Warner. Bigla itong lumitaw. Hindi pala dahil biglang nawala si Sue Warner. Lahat iyon ay dahil sa kanya. Nakakuha ng isang mahiwagang panulat. Tama. May espesyal akong pagkakakilanlan. Hindi ako makakilos ng maayos. Basta't dalhin mo ang Maliyang at ang mahiwagang panulat. Maaari kong buhayin muli ang pamilya Son. At mas magiging maganda pa kaysa dati. Madali lang yan. Ang kahinaan ni Maliyang ay ang kanyang may sakit na kapatid na babae, si Mayuan. Kapag nahuli si Mayuan, hindi na natin siya kailangang katakutin. Hindi sisuko si Maliyang ng basta-basta. Gawin mo na. Tandaan mo, huwag kang maging katulad ni Zhang Biao, na napaka-cute, na masyadong mapaghimagsik. Kung hindi, mamamatay ka ng masakit. Naiintindihan, Maliyang. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ay cute. Bakit bigla na lang nagbago ang kapalaran? Nalaman ko na nakakuha ka ng mahiwagang lapis. Sayang, alam ko na ang iyong lihim. Tiyak na mamamatay ka na. Tapos ka na. Xiao Yuan. Oy, Dr. Jiang, nakita mo ba si Xiao Yuan? Si Xiao Yuan, kakatapos lang siyang patulugin ng nurse. Hindi ba siya dapat nasa kwarto? Narito ang address. Gusto ko pang makita ang kapatid mo. Kaya't bilisan mo at pumunta ka rito. Liu Ruyan, ang cute mo. Bata pa lang si Xiao Yuan. Bakit mo ako nilalapitan? Tigilan mo na ang kalokohan. Dali, lumapit ka. Kung hindi, ihanda mo na ang sarili mong maglibing sa kapatid mong babae. Saan ka pupunta? Kuya, tulong. Huwag kang matakot, Xiao Yuan. Sasagip kita ng kuya mo. Naghahanap ka ng gulo. San Kai, bata pa lang si Xiao Yuan. Bakit mo ako nilalapitan? Sabi ko sa'yo, cute ka talaga. Bakit parang may kulang sa lahat? Akala ko nakuha mo na ang mahiwagang panulat. Ibigay mo na. Paano mo nalaman? Maliyang, wala kang konsensya. Sinasamahan kita ng maraming taon. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may ganitong kayamanan ka. Somping ka. Tama na. Walang paligoy-ligoy. Pabilisin mo ang pagbigay ng mahiwagang panulat, mga duwag. Kahit mukha nila, ayaw ipakita, nangangarap pang makuha ang mahiwagang panulat. Mga tao mula sa silangang dagat, kayo'y naglakas loob na makipagsabuatan sa mga Hapon. Ano ang halaga ng inyong mga ninuno? Tama si Ginoong Son. Anong ikinakatakot mo? Sa panahon ngayon, ang mayaman ay ina. Basta't makakapagpabalik muli sa aming pamilya. Wala akong pakialam kung sino siya. Tama si Ginoong Son. Basta makapagbigay ito sa akin ng magandang buhay. Ano ang halaga ng mga tao sa silangan? Mahal na mahal. Agad na ibigay sa akin ang mahiwagang panulat. Nangangarap ka. Ang mahiwagang panulat ay isang banal na bagay ng daksya. Hindi ito maaaring mapunta sa mga kamay ng mga tao sa silangan. Naghahanap ng kamatayan. Ibalik mo sa akin. Lumayo ka. Ang mahiwagang panulat ay akin. Wala kayong magagawa kahit nakuha nyo na. Hindi mo na kailangang mag-alala dyan. Babalik namin sa silangang dako. May paraan kami para magamit ang mahiwagang panulat na ito. Gusto nila akong kontrolin gamit ang masamang mahika. Ayoko sumama sa kanila. Ano? Huli ka ng tatakbo. Gago, pakawalan mo siya. Lumayo ka. Pikan, pinipilit mo ako. Si Yantong, nandito ako. Hulihin mo ako at ibalik. Hindi maganda. Maging tapat ka. Tigil na. Tulong, si Yantong. Anong uri ng Diyos o demonyo ang nagtatangkang manghimasok sa sagradong tinta? Saan galing ang batang ito? Ayaw mamatay. Magsitakbuhan na. Naghahanap ng kamatayan. Ibigay ang mahiwagang panulat. Papalagpasin kita. Naghahanap ng kamatayan. Sabay-sabay. Susunod na maliit na kasanayan. Masyado kang mapagmataas. Umalis ka sa harap ko. Sino ka ba talaga? Lalaki. Ito ang Taisang Laojun, kasama ang kanyang diwata. Ano? Diwata. Ang mga taong ito ay nagtatangkang kontrolin ako gamit ang masamang mahika. Sila ay tiyak na kasamaan. Hindi pwedeng manatili. Maawa ka, Ginoo ng langit. Hindi na namin uulitin. Kami. Aatras na kami. Wala na.
Kuya, Xiao Yuan, okay ka lang ba? Karaniwang tao, ibigay na lang natin ito sa batas ng ibabang mundo. Nawala na ang masamang kulto. Kailangan mo ring bumalik kasama ko. Huwag naman, si Antong. Naiinip ka rin sa langit, ng maraming taon na, minsan lang makalabas. Ayaw mo bang mag-enjoy? Huwag kang mag-aksaya ng salita. Sankai, ikaw ay inakusahan ng pagdukot at sadyang pananakit. Tawagin ang mga tao, hulihin siya. Boss Su, alam ko na mali ako. Talaga. Hindi na ako manggahay, Ginoong Su. Mga kasama sa inspection, si Sankai ang gumawa nito. Wala akong kinalaman dito. Kung may huhulihin, siya ang hulihin ninyo. Wala akong kasalanan. Walang kasalanan. Nakipagsabwatan ka kay Sankai sa silangang dako. Ibinenta ang ating ninuno. Anong mukha mo para magsabi ng walang sala? Talagang matapang kayong dalawa. Dalhin siya. Maliyang. Nagkamali ako, dahil sa mga alaala natin noon. Pakiusap, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Mabuti akong sumuporta sa iyo ng 7 taon. Ngunit nais mo lang akong patayin. Ano kang karapat-dapat na makipag-usap tungkol sa ating samahan? Kasama ng investigador. Dalhin niyo na silang lahat agad. Oo. Dalhin mo. Boss Su, talagang alam kong nagkamali ako. Bitawan mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Boss Su, Aliyang. Talagang alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Magsisilbi akong parang baka o kabayo mula ngayon. Nadala na ang mahiwagang panulat, para sa pamilya Su. Siguro wala na akong silbi. Lalaki, ano ba ang tingin mo sa akin?